update tayo tungkol dito sa nangyari sana na trade, no? Involve ang Titan Ultra at Converge, kung saan makukuha sana ng Converge itong si Dave Ildefonso na nasa rights ngayon ng Titan Ultra. So ayon sa nabasa kong balita kagabi ay hindi naaprubahan ng PBA yung proposal. Bakit kaya hindi naaprubahan? So it means dahil hindi naaprubahan, yung rights ni Dave Ildefonso ay mananatili pa rin sa Titan Ultra, na ngayon nasa MPBL si Dave, kasalukuyang naglalaro sa MPBL sa Abra. Kung sakaling makalaro siya sa PBA ay yung rights niya ay sa Titan Ultra dahil na-draft siya noong season 49 draft. So yon. So bakit kaya hindi na-aprobahan yung proposal trade sana ng Converge? So una, so ang tingin ko dito, for me tama naman yung iba, no, na mukhang unfair yung trade na yon dahil okay na sana Converge, nakuha nila si Dave Ildefonso, kaso yung kapalit ay isang second round pick ng season 50 na si Kobe Monje at yung isang first round pick na makukuha nila in season 52. So ngayon season 50 2025, so 2027 pa nila makukuha kung hindi ako nagkakamali, first round pick ng Converge Fiber Xers. So matagal-tagal pa yan, guys. At pangalawa, iniisip siguro ng PBA yung nangyari kay Mikey Williams na hindi man lang nakapaglaro sa Converge, no? 'Di ba yung naalala niyo yung trade nila Heading, 'di ba? So 'yun. I think hindi naman magagawa ni Dave Ildefonso 'yun. Bakit? Nasa team sa Converge yung father niya, yung daddy niya na si Danny Ildefonso. So hindi siguro maging katulad yan kay Mikey Williams. So yan siguro yung iniisip ng PBA. Pero ang tingin ko, bakit hindi naaprubahan dahil unfair yung trade at mukhang automatic winner yung Converge dito sa dalaw na ito, no? So yun. So merong mga fans ang samot-saring reaction, no? Sabi nila kapag SMC approve agad, pero pag ibang teams hindi. So wala akong masasabi diyan, no? So ang iniisip ko, so hindi ako nag-intriga, guys. So ang theory ko dito, baka may ang iniisip ko kasi hindi kaya related ito sa situation ni Maverick Hamisi. Dahil itong si Maverick Hamisi, ayon sa balita, ay open daw siya na makipag-trade sa ibang team. So nag-request kasi ito ng trade kasi alam naman natin yung sitwasyon niya sa Ginebra. So doon sa Barangay Nebra, hindi naging productive itong si Maverick Hamisi, no? At sinisisi siya ng ibang mga Ginebra fans, no? Dahil 2 taon na hindi nakapag champion itong Barangay Nebra. So mga last sila nag-champion, guys, noong mga 2023 ay 2000 mga gano'n, no? 2023, no? So 2 taon na hindi nakapagtikim ng kampiyon itong Barangay Nebra under dito sa pagpasok ni Maverick Hamisi. Kasi yung last yon nung yung last championship ng Ginebra, nandun sila Jamie Malonzo at si Christian Stanhardinger. So ngayon, wala na silang dalawa. Tapos nandiyan si Maverick Hamisi. Hindi man sila nakatikim ng championship sa Barangay Nebra. Meron silang 2 finals appearance pero runner-up lang at tinalo sila ng Token Tech. So ngayon, itong si Maverick Hamisi ay open sa trade. So hindi ba ito related? Ang tanong dito, hindi ba ito related sa situation ni Maverick Hamisi? Kasi imposible din na iti-trade ng Titan Ultra na si Dave Ildefonso doon sa Ginebra. Hindi naman kailangan ng Ginebra yung mga katulad ni Dave Ildefonso. Kasi meron na diyang Sunny Steele, meron na diyang Jeremiah Gray, no? Na mukhang healthy ngayon, Stephen Holt at Jason David. So I think hindi nila kailangan ng kasi iniisip nila baka sa Ginebra i-trade itong si Ildefonso, pero I think hindi. Kasi kapag siguro ginawa nila yon,
baka magagalit na naman yung mga ibang hindi Nebra fans dito sa ano. Siguro okay siguro pag si Slaughter, no? Si Greg Slaughter kasi mukhang open ata siya na bumalik sa Ginebra si Greg Slaughter. So okay sana si Greg Slaughter. So saan kaya sa tingin ko saan kaya mapupunta itong si Maverick Camise? Tingin ko mas fit siya sa Meralco, no? Ang tanong lang diyan, sino yung papalit diyan sa para makipag-trade si Camise doon sa Meralco? Sino yung papalit dito, no? So 'yon. At dito naman kay Dave Ildefonso, siguro may chance pa rin, no? Mag-apply itong Converge para makuha nila si Dave. Siguro ibang player. So masakit dito kasi may balita rin nabasa ko kay Snow Badwa yung muntik na na-trade either Winston or Stockton, no? Sa San Miguel pero hindi natuloy. Siguro ayaw ng inisip ng Converge. Malakas na sila. Bakit pa nila pakawalan itong mga player na ito? So, hindi ko sinasabi na relate ito sa trade sana para makuha nila si Dave Ildefonso dyan sa Converge, no? So, meron pa naman, may chance pa naman sila makuha muli. I-try na makuha itong si Dave Ildefonso sa Converge. Siguro ang masakit dito ipapalitan mo yung talagang na player. Kasi yung titignan ko rito parang unfair kasi yung kapalit ay isang second round pick. 21st pick ata yun si Monje. Tapos isang future first round pick na makukuha nila next 2 years. So yun yung update natin dito kay Dave Ildefonso dun sa trade. So ang balita hindi na-aprobahan ng PBA. So yan ang ating PBA update sa araw na ito.